na maalam na si Romeo Halushaw Sr., isang prominente ngunit kontrobersyal na politiko, negosyante, media executive at dating producer ng Itbulaga. Alamin ang buong kwento ng kanyang buhay bilang ama, ang kanyang karera sa politika, at mga ambag sa entertainment industry, hanggang sa mga kontrobersyal na kasong kanyang hinarap at mga detalye ng kanyang pagpanaw. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagpanaw ni Romeo Halushaw ng Tape Incorporated, dating producer ng Itbulaga. Romeo's personal details. Si Romeo Nonong Garcia Halushaw Sr., na isinilang noong November 24, 1940 sa Zamboanga City, ay isa sa pinakakilalang personalidad sa larangan ng politika, negosyo at telebisyon sa Pilipinas. Si Romeo ang founder at owner ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE Incorporated. Ang production company na naging tahanan ng ilang matagumpay na programa sa telebisyon, kabilang ang Itbulaga sa loob ng maraming taon. Sa larangan naman ng negosyo, itinatag ni Romeo ang Dacac Park and Beach Resort sa Dapitan City. Sa kanyang personal na buhay, naging common law partner niya noon ang yumaong aktres na si Nida Blanca. Minsan na rin nilang binalak na magpakasal sa Hong Kong, ngunit hindi ito natuloy. Kalaunan, pinakasalan ni Romeo ang dating singer na si Lorna Pal. Romeo's political career. Noong 1984, pumasok si Romeo sa politika matapos mahalal bilang congressman ng Zamboanga del Norte. Gayunpaman, hindi niya natapos ang kanyang termino nang buwagin ang naturang kapulungan noong 1986 kasunod ng People Power Revolution sa pamamagitan ng kautusan ni Pangulong Corazon Aquino. Noong 1995, muling bumalik si Romeo sa politika at matagumpay na nahalal bilang congressman ng 1st District ng Zamboanga del Norte. Bilang patriarch ng angkanang Halushos, nakapagtatag si Romeo ng isang makapangyarihang political dynasty sa Zamboanga del Norte. Marami sa kanyang mga anak ang sumunod sa kanyang yapak sa serbisyo publiko. Kabilang dito sina Romeo John Halushos Jr., at Seth Frederick Bulat Halushos na kapwa naging miyembro ng Kongreso. Kasama rin sa politika ang kanyang anak na si Soraya Halushos, habang si Lana Halushos ay nagsilbing mayor ng Baliangao, Misamis Occidental. Ang isa pa niyang anak na si Sushmita Halushos ay naging pangulo ng Liga ng mga Barangay sa Zamboanga del Norte. Romeo's enduring legacy in Philippine television. Malaki ang naging kontribusyon ni Romeo sa industriya ng telebisyon sa Pilipinas, kung saan naging bahagi siya ng ilang mahahalagang yugto sa kasaysayan ng local TV. Bago pa ideklara ang martial law noong September 21, 1972, nagsilbi siyang television producer sa ABC at ABS-CBN. Noong 1981, nakipagtulungan si Romeo kay Tony Tuviera sa pagtatatag ng Tape Incorporated, ang production company na nag-produce ng Itbulaga mula 1981 hanggang 2024. Dahil dito, naging bahagi siya ng kasaysayan ng pinakamatagal na umeere na noontime variety show sa Pilipinas. Noong March 2023, nagpasya si Romeo na magretiro si Tony bilang Pangulo at Chief Executive Officer ng TAPE. Pinalitan si Tony ng anak nitong si John bilang Pangulo at CEO. Itinalaga rin niya ang isa pa niyang anak na si Bulat bilang Chief Finance Officer, habang si Soraya naman ang naging Executive Vice President for Production. Kasunod ng pagbabago sa pamunuan, lumitaw ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng bagong management at ng matagal ng host trio na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, gayon din ang ilang miyembro ng production staff. Kabilang sa mga naging issue ang magkaibang estilo ng pamamahala, mga planong pagbabago sa format ng programa, at mga panukalang bawasan ang sweldo ng ilang empleyado. Nauwi ito sa pag-alis ni Tito, Vic at Joey at iba pang staff sa TAPE noong May 2023 upang ipagpatuloy ang kanilang noontime show sa TV5 na unang pinamagatang EAT bago muling ibalik ang titulong Itbulaga noong January 2024. Samantala noong May 2025, nagsampa ng kasong fraud ang GMA Network laban kay Romeo at sa iba pang opisyal ng TAPE kaugnay ng umano'y hindi na ipadalang advertising revenues na ayon sa reklamo ay ginamit sa operating expenses ng kumpanya sa halip na maipadala sa GMA. Gayunman, noong October 2025, ibinasura ng mga piskal sa Quezon City ang naturang kaso. Romeo's legal battles. Naging kontrobersyal din ang buhay ni Romeo matapos siyang masangkot sa isang kasong kriminal. Noong 1997, inaresto at ikinulong si Romeo matapos siyang kasuhan ng 2 counts of statutory rape at 6 counts ng acts of lasciviousness na kinasangkutan ng isang 11-year-old na babae. Hinatulan siya ng Makati RTC ng guilty at pinatawan ng reklusyon perpetua. Noong 1998,
Inilipat siya sa New Bilibid Prison, ngunit nanalo pa rin bilang kinatawan ng Zamboanga del Norte sa halalan noong 1998 at 2001. Pinagtibay ng Korte Suprema ang kanyang conviction noong 2001 at 2002 dahilan upang tuluyang matapos ang kanyang karera sa politika. Noong 2007, ibinaba ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang kanyang sentensya at ginawa itong 16 years na pagkakabilanggo. Noong 2009, muli pang nabawasan ang kanyang sentensya matapos pagkalooban ng DOJ ng credit sa ilalim na umiiral na mga patakaran, kabilang ang mga ibinigay para sa umano'y magandang asal habang siya ay nakakulong. Dahil dito nakalaya si Romeo noong March 2009 matapos magsilbi ng humigit kumulang 11 years sa bilangguan. Romeo's death. Pumanaw si Romeo noong August 2, 2026 sa edad na 85. Kinumpirma ng kanyang anak na si Bulat ang malungkot na balita sa pamamagitan ng isang pahayag na ibinahagi sa social media. Kasabay ng anunsyo, inilabas din niya ang schedule ng burol ng kanyang ama. Ayon sa pamilya, ibuburol ang mga labi ni Romeo sa The Heritage Park sa Taguig City mula August 3 hanggang August 5, 2026. Pagkatapos nito, dadalhin ang kanyang mga labi sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, kung saan ito ibuburol mula August 6 hanggang August 12, 2026. Sa kanyang mensahe, inilarawan ni Bulat ang kanyang ama bilang isang leader, media executive, visionary, at mapagmahal na padre de pamilya. Aniya para sa kanilang pamilya, higit pa sa pagiging public servant at media executive si Romeo. Nagpaabot din ng pasasalamat ang pamilya Haloshos sa lahat ng nagbigay ng pakikiramay, panalangin at suporta sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na detalye ang pamilya tungkol sa sanhi ng pagpanaw ni Romeo.